Malalim na ang gabi sa loob ng pampublikong virtual training center ng akademya nang lumabas sina Tanggayen at Auhay mula sa kani-kanilang mga pod sa labis na pagkagulat. Titig na titig si Tanggayen sa kanyang nanginginig na mga kamay. Hindi niya matanggap at mapaniwalaan na natalo siya ng kanyang kalaban gamit lamang ang dalawang mabilis na saksak ng sibat. Lumabas naman si Auhay na basang-basa sa malamig na pawis habang nagtataka kung sino ang manlalarong ito na nagngangalang, "I love long legs and black stockings." Para sa kanya, ang misteryosong mandirigmang ito ay mas malakas pa kaysa kay Su-hong. Ipinunto naman ni Tanggayen na kailangan pa ni Su-hong ng dalawang A-rank martial arts para lamang talunin si Gu Wonwon, ngunit ang online na kalaban na ito ay tinalo at dinurog sila ng hindi man lang gumagamit ng kahit anong kasanayan o skills. Pagdating ng umaga, pumasok ang ibang mga estudyante sa training hall at nadatnan ang dalawang nangungunang mandirigma na nakasubsob at bagsak sa loob ng kanilang bukas na mga pod. Tinanong nila kung magdamag bang naglaban ang dalawa. Nakaupo sina Tanggayen at Auhay na magkasama sa labis na kalungkutan at pagkadismaya. Inamin ni Tanggayen na pakiramdam niya ay napakahanggal niya para tawagin ang sarili na isang henyo dahil lamang sa nakakuha siya ng pinakamataas na marka sa kanilang bayan. Tinanong ni Chen Miao kung ang pagkakatalo at pagkabugbog ba mula kay Su-hong noong nakaraang araw ang sum-ire sa kanilang tiwala sa sarili, sabay sabing normal lamang ang matalo. Idinagdag pa niya na dapat lamang silang magsanay ng mabuti at gumanti sa susunod. Subalit sumagot si Tanggayen na kung gusto talaga nilang maunawaan ang tunay na kawalan ng pag-asa, dapat nilang subukang hamanin ang mismong si, "I love long legs in black stockings." Ilang minuto ang nakalipas, umalangaw ang mga sigaw ng pagkagulat sa training hall habang parami ng paraming estudyante ang kamba sa iisang patama lamang. Lumabas si Chen Miao na pagod at hingal na hingal. Inakala niyang nakatatakot na si Su-hong, ngunit ang manlalarong ito ay nasa ibang antas na kabilang mundo. Ang iba pang mga natalong estudyante ay bumagsak sa tabi ng kani-kanilang mga makina. Isinumpa nilang bahagya lamang silang tumagal ng 5 segundo at iginiit na walang ordinaryong estudyante ang makikipaglaban ng tulad nito. Dahil sa naging matamlay ang buong koponan at madla, nagsalita si Tanggayen ng pasigaw at iminungkahi sa lahat na dalhin at isabak si Su-hong upang labanan ang misteryosong dalubhasang ito. Umaasa siyang dudurugin ng online genius ang kaiabangan ni Su-hong para sa kanila, kaya naman buong sigla siyang pinasalamatan at pinuri ng madla. Sa loob ng virtual system, nakatanggap si Su-hong ng isang abiso na nagpapatunay sa kanyang perpektong panalo o win rate, na ngayon ay mas mataas na sa halos lahat ng aktibong gumagamit, bukod pa sa panibagong bonus para sa kanyang 30 game win streak. Sinuri niya ang kanyang profile at nakitang sa wakas ay naabot na niya ang silver rank, kaya napagpasyahang tapusin na ang gabi. Ang 20 sunod-sunod na matataas na antas ng laban ay limitasyon na ng kanyang kasalukuyang espiritual na kapangyarihan, bagamat nagtaka siya kung ang high stage tier 3 ay magtutulak pa sa limitasyong iyon ng mas malayo. Ubos na ubos ang lakas, bumagsak ang kanyang mukha sa kama at mabilis na nakatulog. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang pahinga. Mabilis na pinangunahan ni Tanggayen ang isang maingay na madla diretso sa pinto ng kanyang vilya at sumigaw upang palabasin siya. Ang ingay na iyon ang tuluyang nagpagising kay Su-hong. Sumigaw siya na kung ano ang ginagawa ng mga taong iyon at hayaan siyang makatulog. Galit na sumugod si Su-hong sa pinto na. May namumula at galit na mga mata habang itinatanong kung ano ang kailangan nila. Humarap si Auhay sa tabi ni Tanggayen at buong pagmamayabang na inihayag na nakatagpo lamang sila ng isang tunay na spearmaster sa online, isang mandirigmang may 30 win streak na higit na magaling kaysa sa kanya. Binalaan niya ito na may mas malakas at higit pa sa kanya sa mundo. Binaliwala sila ni Su-hong at tumalikod upang bumalik sa pagtulog. Ninas si Tanggayen at ipinunto na 8:00 na ng umaga, at ang talento ay hindi dahilan para maging tamad. Humarap siya sa madla at idineklara na ang tunay na dalubhasa ay nag-ensayo buong gabi para lamang makakuha ng 30 sunod-sunod na panalo. Gumanti naman ng sigaw ang mga estudyante na ang talento ay hindi kailanman makapalit sa pagsusumikap. Lumapit si Gulele habang may hawak na mansanas at nagtanong kung talagang nanalo si Su-hong ng 30 sunod-sunod na laban. Agad siyang itinuwid ni Tanggayen. Ang master na May 30th panalo ay hindi si Su-hong, kundi ang online expert na si I love long legs and black stockings.
Iniling ni Gulele ang kanyang ulo at blankong nagtanong kung hindi ba iisang tao lamang ang dalawang iyon, na nag-iwan sa lahat sa labis na pagkagulat. Sa likod, isang estudyante ang nagsimulang magchismis na si Gu Wanwan ay nagsuot ng itim na medyas noong isang araw para lamang magustuhan ni Suhong. Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, biglang sumugod si Gu Wanwan gamit ang isang flying kick at itinapon siya patungo sa kalsada. Sa wakas ay naisip at napag-ugnay ni Auhay at Tanggayen ang mga detalye at napagtanto sa labis na katatakutan na si Suhong pala ang halimaw na sum-ire sa kanila sa buong panahon. Ang buong madla ay yumukod ng mababa patungo sa pinto, habang nagmamakaawa kay Lord Blackstockums para sa kapatawaran. Mabilis na humarap si Suhong sa labis na katatakutan at isinigaw na mahilig lamang siya sa mahahabang binti at itim na medyas, at hindi siya mismo ang nagsuot noon. Tinanggap ng madla ang kanyang mga salita bilang isang paumanhin sa kanila, at isinumpa na kukumbinsihin nila ang bawat babae sa campus na magsuot ng itim na medyas para sa kanya. Ang tanging nagawa ni Gu Wanwan at Gulele ay tawagin ang buong grupo na mga walang hiyang bastos. Hindi nagtagal, ang mga babaeng estudyante sa buong campus ay nagsimulang magsuot ng itim na medyas, bilang patunay na tinupad ng madla ang kanilang wild na pangako. Nag-aalab sa kahihiyan, mabilis na nagmadali ang ating bida upang palitan ang kanyang nakahihiyang username sa pamamagitan ng mga setting ng system. Subalit hinaranggan siya ng system. Ang mga name change card ay nanatiling nakablock hanggang platinum rank, isang paalala na ang mga tunay lamang na malalakas ang may karapatang magwasto sa kanilang mga pagkakamali. Nanggagalaiti si Suhong dahil alam niyang ang platinum ay nangangahulugan ng pagharap sa mga tier 4 fighters sa pambansang leaderboard. Isang abiso mula sa campus ang dumating, na nag-aanyaya sa kanya sa isang espesyal na pampublikong leksyon sa hapon tungkol sa Cultivate Method Art sa Classroom 101, Building 1. Nagtaka si Suhong kung ano talaga ang mga mystic arts, habang inakala niyang ito ay isang advanced na pamamaraan na higit pa sa mga karaniwang guiding techniques. Nang hapon ding iyon, nagtipon ang mga freshmen sa Building 1. Isang tier 6 na instructor na nagngangalang Wang Shi ang humarap sa podium at nagpakilala sa sarili. Nangako siyang ipaliwanag kung ano ang mga mystic arts at kung paano gagamitin ang mga ito. Ang mga teknik na ito ay nangangailangan ng bihirang talento at malalim na pag-unawa, aniya, kaya ang mga karaniwang martial artist ay hindi kailanman matututunan ang mga ito. Ang mga nangungunang dalubhasa ng sangkatauhan ay, alinman sa nagmaster ng mga sinaunang sining na ito o lumikha ng mga bago na may pantay na kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Wang Shi na ang mga mystic arts ay mabilis na makapagpapataas ng lakas at bilis, makapagbabago sa anyo ng katawan, at makapagbubukas pa ng mga alamat na kakayahan sa matataas na antas. Dahil maraming freshman ang may posibilidad na magkamali sa pagpili, pinlano niyang isa-isahin ang bawat uri ng maingat upang tulungan silang magdesisyon. Sa huling bahagi ng hapon, tinapos ni Wang Shi ang kanyang panimula. Sinabi niya sa mga freshman na maswerte sila, dahil ang unibersidad ay naglulunsad ng isang ganap na bagong klase ngayong taon tungkol sa spiritual chi fusion. Sumang-ayon si Tanggayen. Idinagdag niya na ang kanyang sariling pamilya ay nagsabi sa kanya na magsanay ng fusion, bagamat wala siyang ideya kung paano. Inakala naman ni Gu Wanwan na may isang nangungunang master na kamakailan lamang ay nakagawa ng tagumpay sa pananaliksik sa fusion. Bago pa man may makapagsalita ng higit pa, direktang itinuro ni Wang Shi ang huling hanay at tinawag si Suhong. Inihayag niya na dahil si Suhong ang tunay na dalubhasa sa paksang iyon, siya mismo ang magtuturo sa klase. Ang buong lecture hall ay napalingon sa labis na kawalan ng paniniwala, habang si Gu Wanwan ay nakatitig sa kanya sa labis na pagkagulat. Hindi makapaniwala si Suong, kaya nagtaka siya kung siya ba talaga